O, kinumpleto mo na. Gaano ka na katagal na naninirahan? Hi, Lola. Dali lang, magano lang ako doon, ha? Magandang umaga, la. Ilan taong ka na, la? 82. 82. Aba, sige, makikipagkwentuhan lang kami dito, ha? Diyan lang po kayo saglit, ano? Dito po na tayo, ano? Ayan, makikita nyo naman, ang kanyang hinain ngayon, hotdog, tsaka ano, itlog. Opo. O, diba? Siyempre, kayo ho'y may pamilya. Opo. Oh, ilan ang inyong naging anak? Tatlo po. Tatlo? Kaya lang namatay po yung pangalawa. Ay, I'm sorry naman. Anong naging dahilan ng kanyang pagyao? Muscular dystrophy po. Ano ibig sabihin nun? Yung Duchenne, yung parang yung mga muscles niya po, Oo. humihina. Oh. Tapos yung nagkakaroon ng yung sa lungs niya. Nagkaroon Hirapan komplikasyon? humingi, opo. Oo. Ilang taon ho siya nang niyumao? Ano po, 9 years old. Ay, bata pa. Opo. Pero ngayon yung mga anak ninyo ay malalaki na at nasaan ang inyong may bahay or inyong asawa? Yung asawa ko po ay umalis po. Ah, may umalis. Opo. Tapos ang inyong, anong trabaho ng inyong asawa? Wala na po, nagtutulong na lang po kami sa business. Ah, sa business. Opo, ito lang. Simpleng negosyo lang. Totoo, nako, huwag mong sinasabing simple ang negosyo. Ang hirap-hirap magnegosyo ngayon, Opo, di ba? Lalo yung pag nag-umpisa at kung paano mo para magiging consistent ang yung paghawak sa business, hindi ba? Okay. Siyempre, ngayong ugahan na ito, kailangan nating malaman kung ako ngayon makakasabay niya. Pero sa araw-araw, sino-sino ang talagang Ang lagi kadalasan ko nakakasabay? pong nakakasama yung anak kong bunso. Kasi pumapasok sa school. Bakit may bunso ka pa? 9 years old. 9? Opo. Malayo ang kanilang agwat. Opo, malayo po. Ano ang kahirap? Ito yung gusto kong malaman. Kasi may iba, like halimbawa, lumaki na yung mga anak, tapos para akala mo nakaraos ka na eh. Parang, tapos biglang may sumunod na maliit. Oh. Anong hirap? Mas mahirap ba yung ganon? Kasi parang nagsimula ka ulit sa umpisa. Exactly, diba? Yes. Parang ganon ang nangyari. So, paano ang naging management mo nung bigla hong may panibago kayong maliit na alagaan? Na-manage ko naman. Kasi tapos medyo takot ako kasi kailangan kong bumiling gatas, mahal. Totoo. Buti na lang nag-breastfeed. Alam mo ba, yan ang isa sa pinakamaganda kung sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay. Pag kayo may baby, ang pinakamura, actually, hindi nga mura wala kang babayaran. Ay, yung iyong sariling milk talaga, yung breastfeeding talaga. At hindi lang yon, malaki yung natutulong nun sa health ng anak mo. Yes, Kaya kung sa inyo, ganun ang gawin po ninyo. Okay, sabi nyo nga po ay may munti kayong business. Ano po yung inyong business? Nagme-merienda po. Merienda? Yes, opo. Anong oras ang pagbubukas po ninyo ng inyong merienda? Nagpe-prepare na ako ng 10 o'clock. Ng umaga? Yes, opo. Kasi At paano naghihiwa ako sa umaga, mga 7 o'clock. Okay. Kasama ko yung asawa ko na tapos, pag nakapasok na yung anak mo nun? Opo, pag nakapasok na. Tapos, ano yung mga meriendang piniprepare? Siomay, toge, yung banana. Yung toge na lumpia? Yes, opo. Wala ka namang ginawa. Sayang nga po, hindi pa kasi mamaya pa po. Favorite ko yun. Sayang. Sarap na yung sausaw. Ginagawa kong ulam yun. Hindi yun merienda, ulam sa akin. Tapos, paano po yung preparasyon? Mag-isa lang ko kayo? Ako rin, naghihiwa-hiwa. Okay. Ikaw lahat? Yes. Kaya naman. Wow. Opo. Talaga? So, ang buong araw mo, nagsisimula ng anong oras? Alas 4, alas 5? 7 o'clock. 7 o'clock. Pagkapasok ng anak ko. Tapos natatapos ng anong oras? Ng mga 8 or 9. Hindi, ano po yung merienda? Hindi, yung inyong araw, buong araw ninyo bilang opo, mga magulang. 9 o'clock. Kasi maghuhugas ka pa. Correct. Ikaw lahat. So, wala kayong kasambahay. Wala po. Ikaw lahat talaga. Opo. Wow. Okay. Kumusta yung takbo ng negosyo ninyo na cute? Anong nakita mong parang sa loob ng ilang taon na ba ito yung inyong pagnenegosyo? Kasi paputul-putul po yung pagbe-business ko. Oo. Dahil ngayon anak ko nagkasakit. Oo. So mga almost siguro mga 10 years.
Sa 10 years na yan, Yes. ano ang napansin mo doon sa negosyo mo na to? Yung negosyo po nung una kong medyo malakas po yun. Ngayon, hindi masyado. Pero okay naman din, kahit pa paano, Ano ang- nakakatulong sa amin yung kinikita ko. Oo. Magkano yung, ano lang po, parang estimate lang. Yung kailangan sabihin na 2 million kayo araw-araw. Hindi naman po. Excuse me po. Magkano yung inyong kinikita na malinis mo talaga sa araw-araw? Siguro po mga 1.5 na. Oo, pwede na rin ano. Ano ang mga nagagamit sa 1.5 na yun? Anong mga nabibili nyo? Ano yung mga pakinabang ba? Yung nag-aano ako sa anak ko, yung baon. Baon, Nag-share ako correct. kay mama kahit paano sa tubig. Kasi wala ngayong Si mama mo yun? Biyanan ko po. Biyanan mo? Anong pangalan ng biyanan mo? Lourdes. Mukhang okay kayo ng biyanan mo, ha? Mukhang okay ang inyong samahan, di ba? At ano yung, kumbaga, benepisyo na may sarili kang business at lagi ka rin nasa bahay na nandito ka sa pamilya mo. Nakakasama mo rin yung mother-in-law mo. Kasi Opo, matanda na opo. kailangan na rin alagaan. Ano? Opo. Anong pakiramdam na ganun ka? Parang blessing ba sa'yo na nandito ka? Blessing na rin kahit na napapagod. Pero nasusulit naman dahil kahit pa paano yung naghihirap ako sa umaga, meron namang bumabalik kahit na ano lang, hindi ganun kalaki, nakakatulong sa pamilya ko. Ano yung nagpapasaya sa'yo? Kasi di ba sabi nga nila, alam nyo, dapat binibilang nyo yung mga blessing nyo sa araw-araw eh. Di ba? Ikaw, sa kada araw na gumigising ka, ano yung isang blessing na talagang consistent lagi sa'yo? Na ipinagpapasalamat mo lagi? Na yung mga anak ko, okay, walang sakit. Pag nanay talaga, laging pang iba, hindi kanya. Hindi pang iyo, natatanggal na yun sa pang iyo. Pero ikaw, ano yung nakapagpapasaya sa'yo? Sa Personally, ha? papasaya sa akin, yung tawag dito, yung malakas yung katawan ko. Tama. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Diyos. Ayos, sa Panginoon. Yes, sa Panginoon. Na ikaw ay walang sakit. Okay. Yun talaga yung matindi, no? Opo, Yung kailangan wala lang sakit, no? Opo. Kahit na hindi ka magkakamal ng kayamanan o ano man, pero yung sakit at lalo na yung pamilya mo wala. Opo. Ayan. Okay. Sa tingin ko, parang ang ayos ng pagsasamahan po ng pamilya ninyo. Pwede nyo, gaano katagal na ho kayong nagsasama ng inyong asawa? Mga 28 years. Exactly. Ano ho yung naging parang, hindi kasi yan sekreto eh. Effort, Opo. Ano yung mga effort na kailangan gawin ng mag-asawa para mapanatili nila yung kanilang maayos na pagsasama? Yung kasi hindi naman perfecto, minsan nagagalit ako. Oh. Ngayon, ang ano po, Girl, same. Kasi Yeah. hindi naman tayo mga ganun Opo. talaga. And normal naman yon. Diba? May ganun talaga. Pero pagka paano? wala siyang hindi ko na lang sinasabayan yung galit niya. Yan yung mga Kasi mahirap eh. Pag sumabog, No. wala na. Yun ang maganda. Ano ang mensahe mo sa mga nanay, sa mga mag-asawa, sa relasyon ng mother-in-law at ikaw, 'di ba? Ano yung mensahe mo sa pamilyang gano'n na may nagsasama sa isang tahanan? Ang dapat ay magkaroon kayo ng unity, pagmamahalan. Kasi Correct. yung pagmamahalan na yun, pag nawala yun, wala lahat. Lalo ang respect, Respect sa bawat isa. Kasi ako, sa akin talaga, ang pinaka-highest form of love ay respect. Kasi pag may respeto ka, lahat na yan, love, lahat na yan, pagbibigayan, hindi ka madamot. It follows eh. Diba? Nakikita mo yun na gano'n. Okay, saan mo nakikita na papunta itong munti mong negosyo? Lalo na pag lumaki na itong 9-year-old mo. Yung 9-year-old mo ba tumutulong sa'yo sa pagtitinda? Hindi po. Hoy, pangalan nun. Ang pangalan nun? Si Yan po. Yan! Tumulong kang magbalat ng ng saging. Tsaka gisa-gisa ng para matutulungan mo lang si nanay, si mami. Mami ba tawag sa'yo? Mama. Mama, ha? Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!